Isang mapagpalang muli sa atin lahat mga kapatid at happy Sabbath. Para po sa pagpapatuloy ng ating second service sa umagang ito ay tayo po masamang magawitan. Ngunit bago po yun tayo muna po ay yumuko para po sa ating maikling panalangin. Ama namin Diyos, dakila ka po makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay patuloy nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong kadakilaan sa umagang ito, Panginoon. Amin pong hinihiling niyo banal na presensya ang siyang sumaamin, Panginoon. Kayo nawa po ang siyang manguna sa amin sa pag-aawitan namin sa umagang ito. Nang sa gayon pong aming pupurihin lamang po ang inyong pangalan. Patawarin niyo po nawa kami kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. In hymn number 9, Rejoice ye pure in heart. Happy check. Check. Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Ayan. Bago ko po babasahin ang may mga bahagi sa tanghaling ito, ay nais ko pong welcome ang ating pong mga kapatiran na nagmula po sa iba't ibang churches. At ang ating pong mga bisita na rin, ayan, welcome po kayo dito sa Rampano Church. Ayan, nawa po hindi po ito yung huli na kayo po ay aming makasama dito po sa Rampano Church. Pwede po kayong bumalik next week, next week, at pwede rin sa buong isang taon dito na po kayo magsimba. Ayan, welcome na welcome po kayo dito sa bahay-sambahan dito po sa Rampano Church. Ayan, before ko po babasahin ang ating may mga bahagi sa tanghaling ito, ay meron po tayong mga ilang paalala lamang po. First, ang ating pong CR, meron po tayong tatlo. Dalawa po ay para sa lalaki
at babae doon sa labas. Ayan, and then meron po tayo para po hindi na po kayo lumabas, meron naman po tayong CR diyan po sa gawing kanan ninyo sa likuran, sa Children's Division. Ayan, so para po sa mga senior citizen, para po sa mga bata, and then para po sa ayaw na ring lumabas, ay meron po tayong CR sa gawing kanan nyo po sa likuran. And then second, kung meron po kayong mga cellphone, ay maaari nyo po itong i-turn off. Or kung meron po kayong inaantay na importanteng tawag, text, or video call, ay maaari nyo po itong i-silent mode upang hindi po ma-interrupt yung ating po mga katabi at ang ating pong pagsamba sa tanghaling ito. And second, kung meron po tayong mga maliliit na bata, ay mas maigi po na atin po silang itabi sa ating mga bisig upang maiwasan po natin ang mga hindi inaasahang pangyayari. Kagaya po na bukas ang ating gate sa labas at ang ating pong mga sasakyan ay mabibilis ang kanila pong patakbo dahil yan po ay straight at pababa. So, mas maigi po na ating pong itabi ang ating mga anak sa ating pong mga bisig. Ayan. So, ang ating pong song service, pinangunahan tayo ng ating chorister. Introit po, The Lord is in His holy temple. Invocation po ng ating speaker. Offertory reading po ni Brother Antonio Vallejos. Collection of tithes and offering naman po na ihandog sa atin ni Sister Jomra Palmone and Sister Bing Ranes. Offertory music, showers of blessing. Offertory prayer po ni Brother Antonio Vallejos. And hymn of adoration na ihandog po sa atin ng ating chorister. Scripture reading naman po na ihandog sa atin and pastoral prayer ni Brother John Abanilla. Prayer song, Spirit of the Living God. Musical offering po ni Brother Rayon de Guzman. And then spoken words from the Lord na ihandog po sa atin ng ating district pastor, Pastor Alex Cortez. And then hymn of consecration and benediction po ng ating speaker in hymn of hope, soon Jesus will return. So ang ating pong chorister, Sister Blessy Queen Ranes. Ang iyo pong presider and welcome remarks, Brother Alvin Cloyd Mascardo. Ang nasa monitoring screen po natin, Brother Jotard Ranes. Ayan. So ito po ang pagkasunod-sunod ng ating pong pagsamba sa tanghaling ito. And again, Happy Sabbath. The Lord is in His holy temple. Tayo po lahat ay magalang na manikluhod. Wala yan. Holy temple, we love Thy Sabbath, Lord.
Mahabagin at dakila naming Ama, Diyos na siyang nagtatag ng langit at lupa, kayo din ang Diyos na siyang may ari at may akda ng aming hiram na buhay. Nagpapasalamat kami sa banal na araw ng Sabat na ito na inyo pong inihanda para sa iyong bayan upang kami po'y magtipon at kayo aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kami nagpapakumbaba ng aming sarili sa inyong harapan, Panginoon. Kami inyong tanggapin, patawarin at linisin upang kami maging karapat-dapat at ang pagsambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo pong banal na harapan. Salamat ng bawat isa inyong pagpapalain at ang pangalan ng Panginoong Yesus ang siyang maitatanghal sa pangalan ng bugtong na anak. Amen. Bago po likumin ang ating mga handog at kapo, atin munang basahin mga kapatid ang mga ilang talata mula po sa 2 Corinto 9, 7 hanggang 15. 2 Corinto 9, 7 hanggang 15 po. Ang sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan panang nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Panghuli, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Narito po ang ating mga dikoneses. Handa na pong likumin ang ating mga handog at kapo. There shall be showers
Dakila at mahabagin naming Ama, salamat po sa pagkakataong ito at nakapagsamba po ang bawat isa sa amin. Amin pong ibinabalik ang aming pasasalamat sa inyo, Panginoon, at narito po ang aming mga handog at ikapo. Nawa po inyo pong basbasan ito upang magamit ito sa pagpapalaganap ng inyo pong gawain. Tulungan niyo po ang may hawak nito na inyo silang bigyan ng kapayapaan, mabuting kaisipan habang sila ay naglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa mga hanap buhay po namin, sa sigla at lakas ng aming pakikipagpunyagi sa araw-araw upang kami ay mabuhay lamang. Dahil sa tulong niyo, Ama, narito po ang bawat isa na nagpapasalamat at taos-puso naming ipinaglilingkod sa oras na ito ang aming buhay. Kami po ay inyong patawarin, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. For our hymn of praise, in hymn number 127, All Hail the Power of Jesus' Name. Tayo po ay manatiling nakatayo at abang ating pong bubuksan ang ating pong tekstong sa uluhin ayong umagang ito na makikita sa Psalms 37 verse 4. Kung meron po kayong mga Biblia at pakibuksan po sa Psalms 37
versikulo 4. Ito po ang nakasaad dito. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Maaari po ba tayong lumuhod lahat at tayo po ay mananalangin? O Dios, labing gamhanan ug tagiya ikaw sa among ginulaman nga kinabuhi. Matag usa ka namo dunay mga problema sa kinabuhi. Pero nagpasalamat kami kay tungod sa imong dakong gugma o sa imong grasya niya kami karon sa imong iglesia aron maghatag og pagdayeg sa imong buhi nga pangalan. Ginoo, dunay mga butang sa among kinabuhi nga mahimong babag sa among pagsimba niining takna. Apan kini wag tanga Ginoong Dios pinag-agi sa giya sa balang espiritu nga mga kunsad matag usa kanamo. Na samtang kami magapaminaw sa mensahe nga pakadalo ni pastor, ka magahatag og kaalam langit nun diya kaniya nga matag pulong nga magagula sa iyang mga ngabil kini makahataw og himayaan sa imong buhi nga pangalan. Ginoong Dios, daghan sa mga kaigsuonan namo nga wala nakaigo sa pag-anhi diri sa imong balay alampuanan aron sa pagsimba diya kanimo tungod sa mga personal nila nga mga problema. Doon na uban nagmalasakit, doon na uban nga naluya sa ilang pagsalig diya kanimo. Nawadaan sila o pagsalig diya kanimo, Ginoo. Ako nagaampo nga ikaw padayon maghatag kanila og kaayuhan sa ilang pisikal o spiritual nga aspeto sa ilang kinabuhi. Nga mo'y hinungdan nga wala namo sila nakauban nining taknaa sa adlaw ipagpahulay. Ginoo, hinaot po unta nga sa mga sunod nga semana amo silang makauban uban sa pagdanag nimo sa imong grasya ngadto diya kanila nga sila mahimong madinasigon sa pag-alaga diya kanimo. Ginoo, dagang salamat sa imong kaayo ug sa way puas nimong gugma Ginoong Dios dinhi sa among kinabuhi. Daghan mga butang nga wala nalitok sa among mga ngabil apan ikaw nasayod sa among kasing-kasing ug una-una. Ginoo, wala kami arang mabuhat wala ikaw. Usa among ginaampo ang imong presensya nga magauban ni kanamong Ginoong Dios. Nga kundiin ang among pagsimba makahatag ug mahimong mahaom sa imong kabubuton Ginoo. Dagang salamat sa imong kaayo ug sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Bago pa ni namo giampo diya kanimo, ikaw na nasayod sa tanan sapat ikaw ang gamhanan nga Dios nga tag-iya sa among ginulaman nga kinabuhi. Dagang salamat sa grasya ni Hesus ug sa grasya usab naghatag kanamo og paglaom luyon ining kinabuhi nga among ginatubang karon. Og salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Kini among ginahangyo sa makagahom o pangalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.
Amen po. Amen. Praise the Lord. Thank you so much sa talent po na nai-offer sa music. Kailangang buhay na buhay ang atin pong pagsamba pag ganyan po talaga ang ating naririnig ng mga music at dinevelop na musician sa biyaya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon sa talent mo, brother. Ano nga pong name, brother? Rayo? Rayo. Okay. Nagtatanong kasi ako ng pangalan kanina sa katabi ko. Hindi niya rin daw po alam. Sabi ko, visitor din po siguro ito. Once again, thank you po. Purihin ang Panginoon. Happy Sabbath! Parang malakas masyado yung boses ko, no? Ay, ako. Bababaan siguro natin yung volume. Ayan, thank you. God is good. All the time. Purihin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon. Ako, una na makapagpapatunay na napakabuti talaga ng Panginoon. Alam ko sa inyo rin pong mga karanasan. Sa inyo rin mga daanan. Bawat po sa atin ay makapagpapatotoo kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Kung gaano siya katapat, wala siyang nagawang anumang masama sa ating buhay. Kaya naman sa tanghaling ito, ako'y rin natutuwa na ang ating oras ay 11:04 pa lang. Thank you sa atin po mga coordinator ng ating worship na maagang nagpe-prepare. Karamihan kasi minsan, karamihan late na. 11:30 nakakatayong speaker, pero ngayon 11:04, 11:05. Mahaba-haba. Alam nyo po, mahaba-haba din po itong aking sasabihin sa inyo. Okay lang ba sa inyo? Magpaalam na ako ngayon pa lang. Pagkabutihan kasi ng Panginoon ang pag-uusapan, hindi talaga may mapigilan ang aking puso na ibahagi sa mga kapatid. Lalo na po ako po'y bago sa iglesyang ito. Bago sa distrito ng Puerto B or South Central Puerto District. Kaya naman, nais ko pong ipakilala ang Panginoon sa inyo sa aking buhay. Ibig sabihin, ako po ay magkikwento sa inyo. Magpaalam po ako sa inyo. Okay lang po ba na ikwento ko sa inyo ang aking buhay? Okay lang po? Kung hindi, pwede rin naman po. Ngayon pa lang, nais ko pong sabihin sa inyo na mahaba-haba po ito. Okay lang sa inyo, buti tayo alas 12. So may mga maintenance, pwede naman po mag-exit saglit o lumabas. Kung may mga emergency o may mga talagang kailangan gawin, kailangan i-take na po natin. Kasi ako po'y bilang bagong district leader sa distritong ito, ay pong malaman nyo rin ang akin pong karanasan. Ipapangako ko po sa inyo ang ating itataas sa ating kalagitnaan ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang kwento ng aking buhay ay isang buhay na patunay na napakatapat ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang title po ng ating pag-aaral, When God Says Wait. Kapag ang sabi ng Diyos ay maghintay. Ang sabi ng Psalm 27 verse 14, Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord.
Ang talata rin na binasa kanina mga kapatid sa Psalm chapter 37 verse 4. Nais kong simulan sa verse 3 mga kapatid. Ang po dito, trust in the Lord, o trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. When God says, wait. Muli tayong manalangin mga kapatid. Mahabagin, mapagmahal naming Ama na nasa langit ka. Nais po namin sa oras na ito, napakinggan ang inyong pong kabutihan, ang inyong katapatan sa buhay ng inyong lingkod, mga kapatid. At alam ko rin na narito ang inyong bayan, ang inyong pong mga anak, lalaki at babae. Kayo rin po ay napakabuti sa kanilang buhay. Kaya nawa, ito pong oras na ito ay mapuno ng kagalakan, ng inspirasyon, pagpupuri, pagpapasalamat, at pag-asa na nagmumula po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The nature of waiting. Ranas na po bang maghintay? Bawat isa po sa atin ay naghihintay. Marahil maraming beses na po tayong naghihintay. Maraming bagay tayong hinihintay. Patong-patong na, sunod-sunod ang ating mga panalangin. At tayo naghihintay sa mga katugunan ng ating Panginoon. Waiting is rarely passive. It is an active season of trusting God. Ang paghihintay, ito po yung mga panahon ng pagtitiwala sa Diyos. Waiting is designed to develop patience and deepen our trust in God's, not our own timing, but on God's timing. Meron po tayong kasabihan, God's delays are often to prepare us for what is ahead. Why God make us wait? Ito po yung mga tanong. How to wait on God? And the consequences of rushing. Like sa buhay po ni Ishmael. And what happens while we wait? Ito po yung mga katanungan, mga kapatid, na atin pong susubukang tugunin. Akin pong ibabahagi sa inyo ang aking buhay, mga kapatid. Handa na po kayo? Magsimula na po tayo, mga kapatid. Magsisimula ito sa aking kapanganakan. Ready na ba kayo? Hanggang sa kasalukuyan. Parang hindi po kayo kumbinsido, mga kapatid. Ready na po kayo? Ako, mga kapatid, ay pinanganak sa Ilocos Sur. Dugong Ilocano. Kaya nagkwentuhan kami ni Brother Romy, ay Ilocano rin pala ito. So ako'y dugong Ilocano. Ang aking papa ay taga Ilocos. Ang aking mama ay Masbatenya, taga Masbate. Pero ako po ay lumaki sa Payatas, Quezon City. Sino sa inyong nakarating sa Quezon City? Doon banda sa Payatas, yung Smoky Mountain na bulubundukin, na gumuho. Ayan, malapit po kami dyan, mga kapatid. Ang aking background, ang family background ay Roman Catholic, devoted Roman Catholic. Ang mama ko nung siya ay dalaga pa, hate na hate niya ang aking papa. Pero may kasabihan, the more you hate, the more you love. Ewan ko kung maniniwala kayo, mga kapatid, maraming beses niyang tinanggihan ang aking papa, pero ang sabi ng aking lola, ng aking mga tito, ang iyong mama ay ginayuma. Sabi ko, ano pong ginawa? Ang kwento nila, yung papa mo ay
nagbasag ng mga itlog, pinaligo sa katawan, linuto, pinalaman sa tinapay, ibinigay sa lola, nakatikim ang iyong nanay. The rest is the story na. Ewan ko, kung iniwala kayo mga kapatid, naniniwala po ba kayo sa tinatawag na gayuma daw? Hindi. Pero wala akong alam doon mga kapatid, kinikwento ko lang sa inyo yung kanilang kwento sa akin. Ang sabi nila ang aking papa ay a responsible father. Isa sa linarawan sa amin magkapatid, habang si mama ay nagtutulak ng kariton, puno ng pinya, nagtitinda doon sa market, si papa daw ay nandun sa kanyang mga libangan. Siya daw po ay nagsusugal, nagsasabong, kung anong-anong mga ginagawa sa buhay. Kaya, sa edad na 1 year and 3 months mga kapatid, ang inyong lingkod, pinanganak ang aking kapatid. After 2 hours na siya'y naipanganak, si mama ay nabawian ng buhay. So 1 year and 3 months pa lang, 2 oras pa lang yung aking kapatid, kami naulila na. Ang isa pang nakakalungkot doon, ang sabi ng aming lola, ng lolo at mga kapatid ni mama, namatay ang iyong ina, nawala sa piling ang iyong papa. Umuwi daw po doon sa probinsya. At nung kanyang madatnan, ang kanyang iniwan na asawa ay nasa kabaong na. Galit na galit ang mga tito ko. 7 silang magkapatid, mga kapatid, 2 lamang silang babae, yung 5 mga lalaki. Nung ganon yung naging senaryo, ang mga tito ko ay galit na galit sa aking papa. Buti na lamang nung kanyang pagdating ay alas 11 ng gabi, yung mga tito ko nakauwi na at siya po ay itinago ni lola doon sa isang kwarto na matagal nang hindi ginagamit at lumalabas lang siya doon kapag alas 11, alas 12. Kasi ang sabi ni lola, wag na wag kang lalabas. Galit ang mga kapatid na lalaki. Ang sabi ng mga lalaking kapatid ni mama, bantay lang yan. Si Arthur, pinabayaan niya si Esther. Kaya yun yung kanya naging bilin. Takot na takot ang lola ko mga kapatid. At pagkatapos nun, ay habang kahit hindi pa nalilibing si mama, ang sabi ni lola, lumayas ka na. Umalis ka na. Kasi baka kanilang matunugan na narito ka. Kaya wala siyang magawa. Siya ay talagang pinagtulakan na ni lola at ni lolo dahil sa takot. Kasi alam ng magulang ang sakit na naramdaman ng mga kapatid. Ang sabi niya, May, Bisaya man, May, pwede ba na dalhin ko si Alex? Hindi na, dito na lang si Alex. Si Albert na lang po, kahit isa lang sa kanila. Hindi na, dito lang sila. Balikan mo lang sila. Suportahan mo at balikan. Pero ang totoo mga kapatid, si Papa hindi nakabalik. Nangakong babalik, pero hindi nakabalik. Kami ni Papa, hindi kami nagkita mga kapatid. Since nung ako'y bata pa. Lumaki kami sa lola, sa tita, sa mga tito. Ang buhay namin sa Payatas, mga kapatid, napakahirap. Ang aking lola, mahilig siya magluto ng mga kakanin at linalako niya yun. Kasama kami doon, mga kapatid, magkapatid. Iniikot namin ang basurahan, yung Smoky Mountain. Nagtitinda kami ng hotcake, ng suman. Yun po yung aming gawain. Ang lolo ko mga kapatid ay isang barbero pero walang sariling shop. Siya ay home service lang. Nag-iikot siya. Ang mga tito ko, mga karpintero, walang natapos na pinag-aralan. Yung bunsong kapatid na si LV, na aking tita, yun yung aming namulatan na tinawag naming mama.
sa kanyang edad na 10 years old, 11, 12, 13, siya na yung namulatan namin na aming ina. Kaya ang tawag sa kanya, bagamat siya'y dalaga pa, ang tawag sa kanya ay dalagang ina. Dalaga na may ina, alagaan. Dalawa, si Alex at si Albert. Nung sa hirap ng buhay, mga kapatid, napabayaan kami. Grade 1, nakapasa ako. Grade 2, nakapasa. Grade 3, ako'y nakapasa. Pero, hindi ako marunong magbasa. Hindi ko kinahihiya ito, mga kapatid. Dahil ito yung aking buhay. Grade 3 na, nakapasa ako. Hindi ako marunong magbasa. Kasi alam niyo, wala talaga kaming hilig mag-aral, magkapatid. Kami ay laman ng lansangan. Mga street boys lang. Pagdating sa school, wala kaming alam. Pero pagdating sa kalsada, alam namin lahat yan. Name it, anong mga laro sa kalsada, mga kapatid, alam namin yan. Nausong sa lagubang, sa laginto, alam namin yan. Manggagamba, alam namin yan. Magpugs, magtansan, magjolens, magtagu-taguan, maghabulan, magluksong baka, alam namin yan, mga kapatid. Magbasketball, alam namin yan. Yung jolen ang layo-layo, nagtataka yung aking mga kaibigan, bakit? Nasasapul pa, ang layo-layo, nasasapul pa, palulubuhin lang yung jolen, tumatama, natatamaan yung kabila. Halos kami magkapatid, doon na matulog kami sa lansangan. Kung hindi kami tawagin ni Lola at paluin, hindi pa kami uuwi. Yun yung buhay namin, mga kapatid. Naalala ko, wala akong ganang pumasok. Ang sabi ng lolo ko, pumasok ka. Ayaw ko talaga. Yung bangko niya na ginagamit niya pa sa paggugunting, tinulak niya ako. Ano ko doon sa pader? Dikit ako sa pader, mga kapatid. Umiyak ako. Pero ang sabi ko, di bali na. Basta hindi ako papasok. Piliin ko pa yung masaktan, paluin, umiyak, kaysa sa pumasok, mga kapatid. Sabi ko, ang iyak, mahaba na yung 30 minutes. Ang gala, mas mahaba. Kaya gala na lang ako, mga kapatid. Pero, itong aming mama, na si Mama LV, ang aming tita, sa hirap ng buhay, second year high school, huminto na siya. Ang kanyang rason, mga kapatid, ang sabi niya, maghanap ako ng trabaho para sa inyong dalawa. Makapag-alaga siya at makasuporta sa aming pangangailangan. Alam niyo po, bata pa lamang ako at the age of 8, 9, and 10, ikwento ko po sa inyo, hindi ko makalimutan, ako po ay napariwara na, kasama ng aking kapatid. Hindi kayo maniwala, mga kapatid, 8 years old, 9 years old, nasama na ako sa mga nakawan. Meron akong second cousin na binansagan ang kanyang pangalan si Lupin III. Kilala niyo si Lupin III? Yung mga pinanganak ng 80s, mga millennials, naabutan niyo pa yan, si Lupin III. Yun yung palayaw ng aking second cousin. Yung tunay niyang pangalan si Porfirio, mga kapatid. Si Porfirio, siya si Lupin III. Kasi napaka-strategic niya sa pagnanakaw, mga kapatid. Kahit maliwanag, kahit araw, pinapasok niya ang mga bahay. One time, nasabi niya sa akin, Lex, tara, sama ka. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sana, basta, sama ka. Sabi ko, ayoko. Kasi alam ko na, yun yung kanyang gawain. Pero sabi niya, sama ka. Ayoko. Sabi niya, hindi ka sasama? Suntukin kita. Bugbugin kita. Alam niyo po, ang kanyang background, kumbaga, kargado siya sa palo. Yung mama niya, matindi pag namalo. May mga lata yan, may mga pasa yan, may mga peklat yan. Yung katawan niya, puno peklat, mga kapatid. Sa bahay pa lang, praktisado na siya. Paglabas ng bahay sa mga kalsada, walang pumapatong sa kanya sa susuntukan, mga kapatid. Kasi parang, anong tawag doon? Immune, manhid na ang kanyang katawan pagdating sa suntukan, walang manalo sa kanya. Kaya nung sabi niya sa akin, suntukin kita, bugbugin kita, sama ako, mga kapatid. Sabi niya, taga-sit-sit ka lang. Sige, sumama ako. Bigyan niya ako ng barya. Isang gabi, sinama niya rin ako. Binuksan niya yung kotse. Uso nung panahon na yon,
Ibak mga ano pa yun mga kapatid, mga 1997, 1998, uso-uso yung mga Coca-Cola card. Merong isang kotse doon, napakaraming laman ng Coca-Cola card mga kapatid. Pinasok niya. Taga-sit-sit ka lang. Ginawa ko rin. May nakakita sa aming mga kaibigan. Hinabol kami. Grabing kaba ko mga kapatid. Umuwi ako, natulog ako. Pagka kinabukasan, nandiyan na yung mga kaibigan namin. Sabi niya, nasan si Alex? Sabi ng tito ko, nandun natutulog. Ginising niya ako. Ang sabi niya, may naghahanap sa iyo. Nung paglabas ko doon, ang sabi, yan si Alex, kasama ni Lupin Detergent kagabi. Magkasama sila. Nasaan na yung mga Coca-Cola card? Sabi ko, wala, nandun sa kanya. Bigla akong sinuntok ng akin tito. Doon ako sa pader mga kapatid. Nahulog ako. Napakasakit. Ang sabi niya sa akin, wag mo lang uulitin yan. Pero naulit pa yun mga kapatid. Dahil takot ako sa aking second cousin. Meron kaming mga gang mga kapatid, paglalabas ng eskwelahan, pag may kaaway ka, hihintayin namin yan, papalibutan namin yan, pagbubuntalin namin yan mga kapatid. Yun yung aking buhay. Maaga pa, namulat na ako sa text money, namulat na ako sa touching, sa Caracross, billiard, pool mga kapatid, nandun lahat sa lansangan. Pero napakabuti ng Panginoon mga kapatid, nung ang aming tita, si Mama LV, nakapagtrabaho sa pabrika ng plastic, nakilala niya si Brother Roy. Nanligaw, pumunta sa bahay, isang Seventh-day Adventist backslider. Nanligaw, nagpropose. Ang sabi niya, mahal kita. Pero ang sabi ni Mama, kung mahal mo ako, isang kondisyon, tatanggapin kita. Pero tanggapin mo din na ako'y meron ng 2 anak. Nandyan si Alex at si Albert, tatanggapin mo ba? Mahiwaga talagang pag-ibig mga kapatid. Dahil mahal niya, tinanggap niya rin kami, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Instant, meron siyang 2 anak na lalaki. Maaga pa lang nasubok na namin. Inutusan niya ako, bumili ng ganito. Sabi ko, wala. Nakalimutan niya yung binigay niyang pera sa akin, mga kapatid. Nung hanapin niya, wala na. Sinugal ko na. Ang rason ko, sabi ko, iniwan ko lang dyan. Dyan sa may bintana. Pagtingin sa bintana, wala. Ang totoo, sinugal ko, mga kapatid. Napuno siya sa akin, mga kapatid. Nasapak niya ako dito. Nalipungan ko. Medyo masama yung loob ko sa kanya. Galing sa Manila, payatas, lumipat kami sa Teresa Rizal, mga kapatid. At doon na nagbago yung takbo ng aming buhay, magkapatid. Si Tito Roy, as a Seventh-day Adventist backslider, meron talagang binhi ng katotohanan. Siya nagtatrabaho doon sa Manila, sa barko, bilang surveyor ng mga langis. Malaki yung kanyang sweldo, malakas kumita, iiwan niya lang kami ni Mama doon sa Teresa Rizal, sa probinsya, luluwas ng Maynila, babalik, minsan 2 linggo, 1 buwan, kami lang ni Mama pinaiiwan. Alam niyo po si Mama, bagamat siya'y Katoliko, naging born again, umaawit, masigla sa simbahan. Nung wala siyang makita na simbahan ng born again, ang nakita niya, Seventh-day Adventist Church. Hindi niya alam na sa Seventh-day Adventist Church, nandun yung kapatid ni Tito Roy. Nandun yung mga pamangkin na mga Seventh-day Adventist. Nagsimba siya, midweek, sinama niya kami. Bagamat malayo yung aming bahay, alam niyo po yung bahay namin, tawid pa ng ilog, merong tulay. Bago makarating kami doon sa baryo. Kahit gabi, dinadala niya kami doon para lang makapagsimba. Sabay kaming nag-answer ng VOP, mga kapatid. Si Mama, ang aking kapatid, at ako, sabay kaming nabinyagan sa Seventh-day Adventist Church. Way back 2000. Alam nyo, hindi ganun kadali. Dahil si Titoy, backslide pa nung time na yon, kainuman niya si Lola. Si Lola, malakas. Hindi siya naninigarilyo, pero tabako. Tapos inom.
Banding talaga sila ni Lola. Uuwi sila sa bahay, banding sila. Pero dahil kami nagsisimba na, nagtatago na sila minsan ni Lola. Pati ang aking Lola, mga kapatid, nagtatago na sa akin. Malayo pa lang, may usok, nakikita ko, naghihit-hit siya. Pero pag malapit na ako, tinatago niya yan. Ganon yung senaryo, mga kapatid. Di ko makalimutan, nung si Tito Roy nagkaanak, ang panganay na babae sila, yung pangalawang anak, lalaki, grabing tuwa niya kasi gusto niya talaga magkalalaki. Pero may sakit ang baby, mga kapatid. Maliit pa lamang, may butas na yung kanyang puso. 2 linggo, 3 beses dinala sa ospital, namatay pa rin. Meron silang pinapatayong bahay, mga kapatid. Tapos, nasimula na, may pundasyon na, malaki na ang kanilang nagastos. Yung pondo nila, naipon niya para ipatapos yung bahay, lahat yon ay naubos dahil sa karamdaman ng bata. At siya pa rin ay namatay. Ang sabi niya, wala palang kabuluhan ng aking pagsisikap kung ang Panginoon ang siyang magpapaalala sa akin. Iniwan niya yung trabaho niya doon sa Manila bilang surveyor ng langis, mga kapatid. Yung ballpen ang hawak niya doon at papel, pinalitan niya ng kalabaw at araro. Doon sa bukid, nagsasaka siya. Bumalik na siya magsimba, mga kapatid. Ang sabi ni Tito Roy, walang kabuluhan ng aking pagsisikap kung ako naman ay wala sa piling ng Panginoon. Yung pagkamatay ng kanyang pangalawang anak na lalaki ay kanyang, ang response niya doon ay panawagan ng Panginoon na siya ay bumalik. Siya ay nagtapat, naging elder, mga kapatid, sa simbahan. Pero walang sariling lupa, nagsasaka, walang sariling kalabaw, ni ang araro, wala. Doon kami sa rancho, mga kapatid, isang katiwala, walang-wala talaga kami. Pero ang meron siya, ang pananampalataya sa pagtatapat sa Panginoon. 13 years old, mga kapatid, ako'y nagsimulan tumayo sa harapan, sa pulpito. Pag walang midweek, pag walang speaker sa midweek, mga kapatid, lapitan lang ako niya ni Tito, ang sabi niya sa akin, Alex, ikaw na mag-speaker, ha? Ang sabi niya sa akin, sabi ko, hindi ako marunong to. Marunong ka. Anong sasabihin ko? Yung karanasan nyo sa payatas. Sabi niya, itong teksto yung gagamitin mo. Paulit-ulit. Ang sabi niya. Sabi ko, sige to. Alam niyo anong teksto yon? Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother, that thy days may belong upon the land which the Lord giveth thee. Ikwento mo yung buhay mo, tapos basahin mo ito at sabihin mo sa kanila, mapapalad kayong mga kabataan, mayroon kayong tunay na mga magulang. Kompleto ang inyong pamilya. Yun yung aking istorya, mga kapatid. Alam nyo, nagsisiiyakan ang mga nanay, ang mga tatay sa amin pong pinagdaanan bilang magkapatid. Pero yung mga kabataan, walang pakialam. Hanggang naging tuloy-tuloy yun, mga kapatid. Paulit-ulit, ako yung kanilang pinapasalita kapag walang midweek speaker, kapag walang vesper speaker. Meron kaming elder, mga kapatid. Mahilig siya magsulat ng sermon, back to back, ng yellow paper. Pinamemorize niya sa akin. Pag meron kami mga church visitation, ako yung nag-i-speaker sa AY. Memorize ko, mga kapatid. Ang sabi nila, magpapastor yata ang batang ito. Pero mga kapatid, sa hirap ng buhay, sabihin ko sa inyo, nagkaabot kami ng aking kapatid, kasi nahinto ako nung lumipat, siya tuloy-tuloy na iwan sa Manila. Tapos, nung sumunod siya, grade 5 na siya, grade 5 na rin ako, grade 4, grade 6 niya, sabay kami. Pero ito, mga kapatid, ewan ko ba, hindi ko talaga maunawaan, bakit napakahirap ng buhay. Wala kaming pambili ng papel, wala kaming pambili ng mga project. Alam niyo, may mga project, uso yung mga project noon eh. Alam niyo yung mga project, walis tambo, walis tingting, Manila paper. Ayan yung mga project, wala kaming pangbayad. Wala kaming pambili ng mga project, mga kapatid. Pero, alam niyo po, maraming prutas. May santol, may dalandan, may sampalok. Dala ako ng dalandan sa school. Dala ako ng santol sa school, mga kapatid. Yun yung ibebenta ko sa aking mga sa aming mga classmate.
para makabili kami ng aming mga pangangailangan. Alam nyo, marami nagtataka at nagtatanong, ang sabi niya, magkapatid ba talaga kayo? Kasi ang apelyido ko mga kapatid, Valmoria. Sa kapatid ko, Cortez. Yung Valmoria sa tatay ko, kasi pinanganak ako, apelyido ni Papa ang pinapelyido sa akin. Pero yung sa kapatid ko, Cortez, sapat sa poder ng aming mama, Cortez. Alam niyo naman, sa eskwelahan, alphabetical, di ba? Ang Cortez, medyo dito sa harap. Yung Valmoria Victory, doon sa likod. Pero itong nakakatuwa mga kapatid, classmate kami, isa lang ang aming bag. Yung bag ko, bag niya. Bag niya, bag ko. Pag magsabi na yan, teacher, okay class, get your notebook. Dali-dali na yan siya. Buksan niya yung bag, kunin niya yung notebook niya. Tapos tatalikod na yan mga kapatid. Sasabihin niya sa akin, kuya, yung bag mo, ihagis niya yan doon sa likod, sasaluhin ko yan. Ang sabi ng mga classmate namin, magkapatid ba talaga kayo? Bakit? Cortez siya tapos ikaw Valmoria. Ang sabi ko, huwag nyo nang pakialaman yung aming apelyido. Tingnan nyo na lang kung gaano kami ka-close magkapatid. Yan yung aming naging senaryo mga kapatid. Graduate ako, gumaduate siya ng elementary. Kahit piso sa bulsa mga kapatid, baon wala kami yan, pero graduate kami. Itong masaya mga kapatid, high school life pa lang ha? Anong oras na ba? Okay pa kayo? Wala pang college mga kapatid? Wala pa yun sa pag-aasawa? High school life mga kapatid, itong masaya. Ang sabi ng isang elder namin, Mr. LV, pwede bang ipahiram nyo muna sa amin si Albert, kami na magpaaral. So kinuha siya ng elder namin kasi sila may arang-arang sa kabuhi, may kakayanan. Ang high school, mga kapatid, 5 kilometers, walang high school doon sa amin. 5 kilometers sa bayan pa. Ako, para makapagpatuloy sa pag-aaral, si Tito madiskarte, wala man pang pamasahe araw-araw. Nakita niya yung bike na sira doon sa junk shop, binili niya, inayos niya. Yun yung aking service mga kapatid. Yung kapatid ko, naka-tricycle, may service. Ako nagbabike, mas maaga akong umaalis sa bahay mga kapatid. Siya huling umaalis, pero maunahan niya pa ako. Init, umuulan, maputik, baha mga kapatid. Minsan nababasa yung aking pantalon. Tinutupi ko lang yan, hindi tiklop ko pataas. Kahit umuulan yan mga kapatid, magkaputi lang ako para makapagpatuloy sa pag-aaral. Dadaan lang yung kapatid ko, naka-tricycle, sisigaw lang yan, Kuya! Kuya! Ingat! Sabi ko, sige, tuloy lang. Yun yung senaryo sa isang taon mga kapatid. Ang sabi ng aking teacher, Alex, natutulog ka na naman. Nasaktan ako mga kapatid kasi dinugtungan niya pa. Ang sabi niya, mahina ka na nga, patulog-tulog ka pa. Totoo mga kapatid. Kasi natuto ko magbasa, grade 4 na. Alam niyo nagturo? Si Tito Roy. Ang sabi niya, okay, mag-aral kayo magbasa. Abakada. Kakikikuko, dadidudo. Grade 4 na ako mga kapatid, nagkakikuko pa ako. Oo, totoo yun. Pero, pasalamat ako kay Tito, masikap siya, matyaga siya. Mahilig ako mag-basketball mga kapatid. Huwag niyo nang tingnan yung height ko. Kasi batang lansangan kami sa Payatas, pag uwi namin, pag lipat namin sa Quezon City, yung mga taga-baryo mga kapatid, simula pa lang nag-aaral mag-basketball. Kami magkapatid, sanay na kami. In short, sumali ako sa liga, naging MVP. Pag uwi ni Tito Roy, kwento ni Mama, excited si Mama. Sabi niya, Roy, sila Alex champion, si Alex ang MVP. Alam niyo ang sagot ni Tito Roy? Mabuti pa kung inaral niya na lang yung magbasa. Nasaktan ako mga kapatid. Kasi totoo naman. Nawala yung gana ko sa pagbabasketball, natuon sa pagbabasa mga kapatid. Pero ang hirap talaga matuto ng may edad na. Kaya sabi ng teacher ko, mahina ka na nga, patulog-tulog ka pa. One time, malapit na ako sa school, nagbabike ako, naka-tricycle yung aming teacher. Nakita niya ako. Pagdating sa school, ang sabi niya sa akin, Alex, taga saan ka nga? Sabi ko, sa Abuyod po. Oh, malayo na, binabike mo lang.
Opo ma'am, binabay ko lang. Wala naman po kasi akong pampamasahe. Wala pong maibigay sila mama. Gusto ko makapagpatuloy sa pag-aaral. Yun yung teacher na nagsabi sa akin patulog-tulog at wala na nga akong alam, patulog-tulog pa. Yun yung teacher na nagbigay sa akin ng mga mataas na grade, mga kapatid. Naawa siya sa akin, mga kapatid. Nakapasa ako, first year. Nagkasakit yung aking kapatid, binalik siya ng elder sa bahay. Second year na ako, first year pa rin siya. Itong masaya, dalawa na kami, mga kapatid. Pero yung service na bike, isa pa lang. Isa pa rin. Hindi nadagdagan. Pero yung sasakay, nadagdagan. Itong masaya. Umaga yung pasok ko, siya hapon. 6 to 12, pasok ko mga kapatid. Ang kanyang pasok, 12 to 6. Anong gagawin namin sa bike? Paghatian namin. Ang ginawa namin, nagtulungan kami. Nagkasundo kami. Sa umaga, sabay kaming gigising, sabay kami maghahanda. Yes. Ihahatid niya ako. Pag uwi, dalhin niya yung bike. Sa tanghali, dala niya yung bike. Papasok siya. Sa tanghali, ako yung uwi, dala ko yung bike. Pagkahapon, siya aking susunduin. Endless love ang labas namin, mga kapatid. Alam niyo ang nangyari? Ewan ko ba, gaano kahirap. Yung relo namin, sira na, hindi mapalit-palitan ng battery. Minsan, gumising kami, hindi namin alam, kala namin, mga alas 5 na. Nagbihis na kami, nagluto, kumain, bike na kami. Napansin ko, habang ako nagdadrive mga kapatid, nandiyan siya nakahangkas sa likod. Malapit na kami sa eskwelahan. Hindi tulad dati na paliwanag na, madilim pa rin. Pagdating namin sa eskwelahan, ang sabi ng teacher, ay sabi ng guard, ang aga nyo naman. Sabi namin, anong oras na po ba? Alas 5 pa lang. Dahil sira nga yung aming relo mga kapatid. Ganon kahirap ang buhay, pero nagpatuloy kami. Hangkasan kami mga kapatid. One time, maglilipat ako ng kalabaw. May nalagaan kaming kalabaw. Ang daming bayabas. Umakyat ako ng puno ng bayabas, nahulog ako mga kapatid, bali yung dito ko. Yung sigaw ko, narinig ni mama, kahit malayo yung bahay. Yung kamay ko na ito, bumabalok to talagang ganyan. In short, hindi ko masundo ang aking kapatid. Pero alam nyo kung kanyang karanasan, pinapasakay na siya ng mga taga-amin. Sakay ka na, Bert. Ayaw niyang sumakay. May dumaan na naman, sakay ka na, ayaw niyang sumakay. Ang sabi niya, hintayin ko lang po si kuya, kasi magsusundo po yun siya. Hanggang nag-alas 7 na mga kapatid, sabi niya, hintayin ko lang po si kuya, kasi magsusundo siya. Hindi niya alam yung nangyari sa akin mga kapatid. Mag-alas 8 na, wala pa siya sa bahay. Naglakad-lakad siya, merong huling taga sa amin, nagpasakay, sumakay na siya kasi gabi na. Nadatnan niya ang kuya niya, nakahiga. Bali, yun dito. Walang dala-dala sa ospital mga kapatid. Sa hirap ng buhay, walang dala sa ospital. Hinila lang to ng isa kong tito. Hinila niya. Ginbutong git, pero tika sakit. Oo, gintapalan lang kung anong mga tapal-tapal ng mga dahon-dahon. Linagyan lang ng yan. Yung tabla. Maliit, na flat, para lang pang-alalay. Ganun lang mga kapatid. Gabi-gabi, sa loob ng 2 buwan, grabe kalamig, grabe kasakit. Kumusta yung pag-aaral ni Alex? 2 buwan, walang pasok-pasok. Ang grade ko mga kapatid, pagkuha ko ng card, puros palakol. May grade ako mga kapatid, 84, 74, 75, 76, 78, 79. Hilera yan mga kapatid. Ang pinakamataas ko, hindi ko makalimutan, 81. Pero ang pinakamababa ko, 67. May palakol pa rin pero 60 na. 67 mga kapatid. Pagkuha ko ng card, sakay ako ng tricycle. First time ko naka-tricycle mga kapatid. Kasi nga, hindi ko pa kaya mag-drive ng bike. Sakay sa tricycle pa uwi na ako, dala ko yung card ko. Ang sabi ng tricycle driver, habang naghihintay na mapuno, ang sabi niya, kuhaan na pala kayo ng card, patingin ako ng card. Binigay ko rin yung card ko, pinakita ko.
Ang sabi niya sa akin, hala, nag-aaral ka ba? Yun talaga yung sabi niya sa akin, sabi niya, ay kung ganito lang yung grade ko, kung ako estudyante, mabuti pa, hinto na lang ako, mag-tricycle driver na lang ako. Sabi niya, hinto ka na lang, mag-tricycle driver. Nasaktan ako mga kapatid. Isip-isip ko, hindi mo po alam ang pinagdaraanan ko. Simula nun, nagsikap ako mag-aral mga kapatid. Meron ng high school sa amin. Hindi ko na kailangan mag-bike papunta sa eskwelahan. Pasa ba yung 67 mga kapatid? Pasa? Dahil bago yung eskwelahan, nagsimula 3rd year at 4th year mga kapatid, lahat ng magpa-enroll, pasa. Tanggap lahat ng magpa-enroll kasi kailangan nila estudyante. Pasa ako mga kapatid. 3rd year high school na ako. Nagsikap ako magbasa, nag-aral sa loob ng eskwelahan. Kung merong 10 na mga tinututoran, isa ako doon mga kapatid. Merong 10 matatalino, top 10, sila yung aming mga tutor sa pagbabasa. Narito si Jessica. Masipag, maalam. Siya yung tutor na naka-assign sa akin. Alam niyo mga kapatid, tuwing may lunch break, Lex, basa na. May break time, Lex, basa na. Ang sipag niya magturo mga kapatid. Ang sabi niya sa akin, Lex, Bisaya ka ba? Kasi, bakit ganyan ka magbasa? Sabi ko, hindi. Lumaki nga ako sa Manila doon sa Payatas. Hindi, Bisaya ka ba? Hindi nga. Kasi Bisaya ka talaga magbasa. Kasi yung basa ko sa should, would, could, ang basa ko, would, should, could. Sabi ko, di ba may L? Nakipagtalo pa ako sa kanya. May L Kaya ang basa ko, should, would, could. Ang basa pala silent L, should, would, could. Di ba mga kapatid? Ang basa dyan, should, would, could, hindi should, would, could. Tinuruan niya ako ng maigi mga 3rd year high school na ako. Nahirapan pa ako sa should, would, could. Pero dahil masipag siya magturo, simpleng what do you want nga, hindi ko maunawaan. Kasi ang alam ko, what do you like? Ewan ko mga kapatid. Pero alam nyo, one time, ang sabi ni Miss Biasong, yung aming supervisor, okay class, mga top 10, yung mga tutor, report, kumusta yung progress ng inyong mga tinuturuan? Nung tinawag si Jessica mga kapatid, naghiyawan yung aking mga classmate. Nakatingin sila doon kay Jessica, nakatingin sila sa akin. Si Jessica na, yung morena, nag-blush siya mga kapatid, namula-mula, morena na pero namula-mula. Kitang-kita ko talaga. Nagtataka ako. Hindi ko alam. Kaya pala siya masipag magturo sa akin, crush niya pala ako. Mahilig ako sa sports mga kapatid, nagbabadminton, nagbabalibol, nagbabasketball mga kapatid. Very interested siya sa buhay ko. Nandun niya sa my 3rd floor, nakatingin doon sa baba pag kami naglalaro. Pag naglalaro ako ng chess, tatanungin niya yung aking nakalaro kung sino panalo. Pag panalo ako, masaya siya. Pag talo, malungkot siya. Ganon siya ka interested sa buhay ko mga kapatid. Pero, naging bahagi siya sa learning ko sa pag-aaral, sa pagbabasa mga kapatid. Pag 4th year, naging masipag ako, lahat ng mga project, pinasa ko. Yung top 10 namin na Seventh-day Adventist, kamember ko mga kapatid, nalungkot. Kasi top 11 na siya. Nasingitan siya ni Alex, top 10. Graduate si Alex, high school, masaya na. 85 ang overall grade. 85, purihin yung Panginoon mga kapatid. Pero ito sabihin ko sa inyo, pupunta na tayo sa college, may oras pa. 3rd year high school ako mga kapatid, nagdala ako ng magazine. Ang sabi ni Jerome, yung classmate ko, yung ito, ang sabi niya, Alex, magpapastor ka talaga. Sabi ko, bakit mo nasabi? Kasi yung magazine mong dala-dala. Sabi ko, ano bang nakalagay sa magazine? Evangelism, sabi niya. Ano bang ibig sabihin ng evangelism? Pangangaral. Hindi ko alam ang kahulugan, pero may dala ako. Evangelism. Nakaupo ako sa ganito mga kapatid, sa church. Meron kaming visitor, siya yung speaker. Hindi ko mawari mga kapatid, hindi ko makalimutan hanggang ngayon, fresh sa aking isipan. Nakaupo ako, siya nagsasalita.
Simula nang siya nagsalita hanggang matapos, hindi maibaling sa iba ang aking mata. Bago siya matapos, ang sabi ko sa Panginoon, bumulong ako, Lord, gusto ko maging pastor. Third year high school, mga kapatid, nagsabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko maging pastor. Hindi ko alam ang buhay na tatakin ko sa kolehiyo, mga kapatid. Pero ang sabi ko sa Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo bilang pastor. Mahirap ang buhay. Pumunta ako ng Inloc para simulan ang college life. Nag-working student ako doon. Nautangan ako, mga kapatid, ng 10,000. Hindi na ako pa-enrollin. Hindi na ako makapasok sa second semester. Sabi ko kay mama, ma, uwi na lang ako. Uwi kami ng aking kaibigan. Wala akong magawa. Nung ako'y nahinto, mga kapatid, nag-ipon ako. Bumalik ako sa bahay, nagtanim na naman ako ng mais tuwing summer, tuwing tag-ulan ng gulay. Pero sabi ko, masawa na ako dito sa bukid. Gusto ko magpa-Manila. Anong gagawin mo doon? Maghanap ako ng trabaho. Nagpa-Manila ako, mga kapatid, nagtrabaho ako sa pabrika ng plastic. Nag-backslide ako. Tatanungan ko ni mama, kamusta yung pagsisimba mo dyan? Ang totoo, hindi ako nagsisimba. Sinermonan ko yung sarili ko, mga kapatid. Araw ng Sabado, nandun ako sa Araneta. Nagtutulak ng kariton, puno ng plastic. Ang sabi ko sa sarili ko, Alex, ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagsabi sa Panginoon magpapastor? Pero narito, araw ng Sabado, nagtatrabaho ka. Paano mo maabot ang pangarap mo? Tinigil ko yung trabaho ko, mga kapatid. Ang sabi ko, hindi ito yung buhay na gusto ng Panginoon para sa akin. Naghanap ako ng ibang trabaho, may nakilala ako na janitor sa Makati. Nag-apply ako ng trabaho, tinulungan niya ako, nakapasok ako sa Makati, mga kapatid, doon sa Landmark Makati. 1 year ako doon, tuwing Sabado. Ako'y free, nasa Go Church ako, mga kapatid. Nagpapagamit ako doon, nakikibahagi ako sa mga programa. For 1 year, mga kapatid, binabiyahe ko yung Manila, pupunta ng Makati. Manila, punta ng Makati. Pagod, mga kapatid, gigising ako ng alas 4, ang pasok ko alas 6. May pagsiksikan ako sa LRT. Pero nakaipon ako, mga kapatid. Binayad sa school. 2009, graduate yung kapatid ko sa high school. Magka-college na rin siya. Sabi ko sa kanya, punta tayo ng SIPAC, mag-working student tayo doon kasi yung elder namin, graduate ng SIPAC. At saka yung asawa niya. Ang sabi niya, dalhin ko kayo sa SIPAC, marami akong makakilala doon, pwede kayo mag-working student doon. Kinumbinsi ko yung kapatid ko, ang sabi ko sa kanya, punta tayo ng SIPAC, maganda sa school ng Seventh-day Adventist. Ang sabi niya, kuya, hindi ako sasama. Kasi meron kaming isang tita na may kakayanan, siya isusuportahan. May computer shop, tapos yung kurso na kukunin niya, computer. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko maisama ang aking kapatid, kaisa-isa na lang na kapatid, si Albert. Kasi nakita ko yung kanyang patutunguhan, mga kapatid. Napapariwara na, kimpi na yung buhok niya, may kulay na yung buhok niya. Tapos, nagtatry na magdito, nagbabarkada na, may Sabado, hindi na siya nakakasimba. Sabi ko, Lord, ipuhay mo ang puso ng aking kapatid. Ang sabi niya, bakit magpapakahirap ako doon sa SIPAC, mag-working student, narito naman si tita, pagtatapusin ako sa pag-aaral. Pero napaka-powerful ng prayer, mga kapatid, na isama ko siya sa SIPAC. Nung sa SIPAC na kami, nag-working student. Nahuli kami, mga kapatid, sa enrollment. April 12, 2009, dumating kami sa SIPAC, sarado na ang mga departamento para mag-working student. Ang bukas na lang, isa na lang available sa computer lab. Ang sabi ko kay mama, punta ko ng SIPAC, saan ka magtatrabaho? Sa cafeteria kung saan? Ayaw ko na sa taniman. Pero pagdating ko ng SIPAC, ang available, taniman ng palay. No choice kami. No choice ako, lalo na, kasi ang bakante computer lab, IT yung kurso niya, ako, sa field. Field naman talaga. Maghasik ng binhi. Bilang theology student, tinanggap ko yun, mga kapatid. Napakaitim ko. Pero tuwan-tuwa kami, tumawag yung asawa ng elder. Lex, Bert, praise the Lord! Yung kaibigan ko sa Amerika, nangako na kayo'y i-sponsoran, pag-aaralin, mag-enroll na kayo. Tuwan-tuwa kami, mga kapatid. For the first time, may sponsor. Suportahan ang aming pag-aaral. Sa pagpapaikli ng kwento, kami, naka-dormitory, full load kami. Ang sarap palang mag-aral na nakafocus lang sa pag-aaral. Isang taon na bayaran niya ang aming tuition, lahat ng utang, pagka second year namin, mga kapatid.
dumating na ang kinalulungkot namin. Nabalitaan namin, pinatawag kami sa DSF, yung sponsor nyo, hindi na nagpapadala ng pera. Sa isang taon, hindi nagpadala. Lumobo yung utang namin. Alam niyo naman sa school natin, mga kapatid, isang semester pa lang, abot na ng 40,000. Yung sa kapatid ko, mas mataas, mga kapatid. 2011, second semester, mga kapatid, hindi na ako maka-enroll. No choice ako. Ang sabi ko, labas ako ng sipak. Nag-layman ako sa Gimaras, mga kapatid, pero bago nangyari yun, sabi ng aking kapatid, Kuya, dinala mo ako dito, bakit mo ko iiwan? Pero no choice, sinuportahan niya ako. Nag-working student siyang patuloy doon sa sipak. Ako nag-layman ako sa Gimaras 2012, mga kapatid. At 2011, November 2012, 6 months ako doon. Nung summer, tumawag yung sponsor kay tita. Nagtanong kung saan na si Alex at si Albert. Ang sabi niya, si Albert nasa school, si Alex naglilayman sa Gimaras. Ang sabi niya, ipatawag mo sila. Dalhin mo sila doon sa Olongapo. Magmi-missionary. Susuporta sa gawain ng quiet hour. In short, pumunta kami ng Olongapo sa kanyang pangako, I will send them back to CPAC to finish their study after the evangelistic in Olongapo. Pumunta kami magkapatid, sumuporta kami doon mga kapatid sa gawain. Pinabalik niya kami sa sipak. Enrollment, nag-aral kami. Second semester, nalaman namin hindi pa rin nagbabayad mga kapatid. 2012, second semester, huminto ako. Lumabas ako ng sipak. Ang dami nagsasabi, huwag kang lumabas, mag-working student ka. Ay, iniisip ko, ang laki ng utang ko, paano ko babayaran yan? Mag-layman na lang ako, marami pang kaluluwa, madala sa paanan ng Panginoon. Nag-layman ako, 2 years sa Iloilo, mga kapatid. Walang communication sa aming sponsor for 2 years. One time, nag-message siya. Ang sabi niya, Alex, where are you now? Sabi ko, I'm here in Iloilo. A layman for 2 years. Sabi niya, good, good, good. Very good. Where's your brother? Sabi ko, kasama ko rin po dito naglayman. Naglayman na yung kapatid ko. No choice na siya, mga kapatid. Ang sabi niya, okay, prepare yourselves. Go to Leyte. And we have a mission there. After, in our mission in Leyte, I promise you, I will send you back to CPAC to finish your study. Sarap pakinggan, mga kapatid. Pumunta kami ng Leyte. Nag-missionary kami for 9 months. Nag-evangelism kami doon. Ako yung speaker, yung sponsor namin dumating as health lecturer. Nag-success ang ministry. 21 souls were baptized, mga kapatid. Sa kanyang tuwa, nagsulat siya, pabalikin niya kami ng sipak, meron siyang cheque na pinirmahan, pinadala niya sa amin. Actually, hindi lang kami ini-sponsoran niya, that time, 4 na kami. Ang laman ng cheque, 400,000. More than sa aming pangangailangan. Pagdating sa sipak, nag-enroll kami, grabe namin katuwa. Kasi hanggang matapos na kami, yun yung aming ina-expect. After 1 week, nakakalungkot isipin, mga kapatid, ang saya na namin. Pinatawag kami doon sa dormitory. Sabi ng DSF, tawagin yung magkapatid, yung Cortez Brothers. Pagdating doon, ma'am, mayong hapon. Sabi niya, oh, mayong hapon. Ano ni man? Nagsugod na siya kay Ilonggo man. Nakaintindi ka Ilonggo, mga kapatid? Nagsugod na siya, yaw-yaw ba? Kung sa Bisaya pa. Iwakalan niya kami, ginakigan niya kami. Sabi niya, anong sabi ng sponsor niyo? Sabi niya, hindi po namin alam, ma'am. Kung ano pong sinabi sa inyo, yun po yun, ma'am. Di ba, tumawag po sa inyo ng enrollment? Oo, tumawag. Pero ngayon, hindi na siya nagre-reply. Anong nangyari, ma'am? Yung cheque, talbog. Yung China, na China Bank pala, sarado, mga kapatid. Talbog. In short, buong semester na yon, hindi kami humarap sa DSF. Hindi kami dumidiretso doon, kukuha ng permit. Dito kami dumidiretso, pakanan, sa prayer garden, mga kapatid. Lumobo yung utang, 120,000, 130,000. Paano namin babayaran yun, mga kapatid? Paano namin babayaran yun? Ultimo, 1,000, 5,000, wala kaming ibabayad. Pero alam niyo ang nangyari? Labas ako ng sipak,
Umuwi ako sa amin, nag-layman. Meron isang classmate, tinawagan ako mag-evangelism. Ako raw speaker doon sa Hinubaan, Negros. Nagustuhan ako ng lolo niya, ang elder. After ng crusade, sabi niya, dito ka na muna mag-layman. Nag-layman ako for 1 year. Nakaipon ako ng 30,000 mga kapatid, 30,000. Sabi ko, enough na siguro ito para sa last semester. Graduating student na ako mga kapatid. Yung motor ko na ginagamit ngayon, yan pa rin yung motor na sinakyan ko mga kapatid. 10 years na yung motor, way back 2016. Nakaipon ako ng 30,000. Sabi ko, doon sa elder, tay, balik na ako ng sipak. Itong 30,000 na naipon ko, ibabayad ko sa school for my last semester para makagraduate ako. Kasi gustong-gusto ko na makatapos sa pag-aaral. Nakiusap ako doon sa DSF. Ang sabi niya, labas na ako dyan, Alex. Pumunta ka sa president. Kinausap ko yung president, umiyak ako ng umiyak sa harap ng president, mga kapatid. Ang sabi niya, Lex, maunawaan mo sana ang estado ng CPAC. 50% ng yung utang dapat mo nang bayaran. Communicate your sponsor. Ang sabi niya, sabi ko, ma'am, di na nagre-reply. 1 week ako sa school, mga kapatid, pinapakain lang ako ng aking kaibigan. Luhod lang ako ng luhod, communicate doon sa aking sponsor. Ang haba na, ang dami ko ng mga message, ang dami ko ng mga miss call. Ang sabi ko sa sponsor, ma'am, tita, for the last time, please, pa-enrollin niyo po kami. 1 week, sama ng loob ko, hindi ako pina-enroll mga kapatid ng president at ng DSF. Yung 30,000, hindi ko binayad, sama ng loob ko. Bumalik ako doon, sabi ng elder, balik ka dito mag-layman. Pagdating ko doon, 4 years yung biyahe mga kapatid, nagmotor ako, may post pa ako sa Facebook, going back to CPAC to finish my study. Pero balik pa rin ako doon sa Hinubaan, 4 hours ang biyahe mga kapatid. Ang sabi ng elder doon, buti, bumalik ka. Pinanalangin ko makabalik ka. Sabi ko, tay, iba pala yung panalangin mo, iba yung panalangin ko. Maka-enroll ako, ikaw makabalik. Sabi niya, kay nanamian kami sa imo. Damo, bunga, ang imo pagpangabudlay dire. Yung 30,000 inipon, yung aking long time girlfriend, nag-decide kami magpakasal. Give up na ako. Ang pangako ko, hindi ako mag-aasawa hanggat hindi ako nakatapos. Pero iba ang plano ng Panginoon. Nag-asawa ako, tinagdakan ko lang 30,000, pakasal kami 2018. Ang hirap din malayo sa bagong kasal, mga kapatid. Bumalik ako, inatid ko lang siya dito sa Iloilo. Bumalik ako, dito sa Palawan, bumalik ako ng Negros, mga kapatid. Kasi napakabigat ng damdamin ko. Yung pangarap kong makabalik at makatapos sa pag-aaral, hindi pa nangyayari. Ayaw kong iwan ang sipak, mga kapatid. Lugmok na lugmok ako. Kinukumpara ko yung sarili ko sa iba. Kasi sila graduate na, nasa distrito na, yung iba mga ordained pastor na. Ang bigat pala nun, mga kapatid, pero masama pala yun. Pangit pala yun, ikumpara mo ang sarili mo. Kasi iba-iba pala ang proseso ng Panginoon sa buhay natin. Iba-iba pala ang mga pinapahintulutan ng Panginoon sa buhay natin. Pero ang sabi niya sa akin, maghintay ka. Maghintay ka. Sumulat ako ng talang buhay ko, mga kapatid, 9 pages. Kasi yun yung time na lugmok na ako. Sabi ko, Panginoon, kailan pa? Wala akong ibang pangarap sa buhay kundi maglingkod sa iyo, maging pastor. Wala akong ibang hangarin. Patapusin mo ako sa pag-aaral. Wala akong kilala dito sa Puerto, mga kapatid. Si Mrs. lang. At yung nakilala kong mga kaibigan niya. Pero nagtatawagan kami, nandun ako sa Cabancalan, Negros, naglayman ako for 9 months. 9 months lang talagang itatagal ng pagtitiis bilang bagong kasal. Ang sabi niya sa akin, puli ka na dire, nagpakasal tagani, agod, may mag-up danay ta, gali iya, after kasal, layo anay lang tagihapon, maayo pa, hindi na ta nagpakasal. Napakabigat, mga kapatid. Kaya sabi ko, uwi talaga ako ng Palawan. Kahit mabigat ang aking kalooban, pero for the sake ng marriage, mga kapatid, naglayman ako, in short, pagpapaikli. Naglayman ako sa AHP, galing sa Rojas, Palawan, to AHP, nag-apply ako, mga kapatid. Alam nyo po, 3 consecutive meetings hindi ako natanggap. Napakaraming mga dahilan bakit hindi ako natanggap. Ang sabi ni Mrs., nagkwento sa akin yung isang elder na kaibigan,
Napakaraming question. Maraming mga critical questions, mga kapatid. Hindi masagot-sagot. Una, hindi pa graduate yan. Pangalawa, hindi naman tayo nag-hire. Bakit siya nag-a-apply? Pero sabi ko kay Mrs., hintayin ko na lang kung anong response. Sabi ko, anong response? Hindi pa naman sinabi na hindi ako tanggap, hindi rin sinabi na ako'y tanggap na. Hintayin ko na lang kung anong maging huling meeting nila. January 15, tumawag si Pastor George sa akin. Ang sabi niya, Alex, please report. Approve na bilang layman ng AHP. Pandemic year, mga kapatid, 2020, ako'y nag-layman. Nakita ng mga kapatid ang aking dedication. Sa awa ng Panginoon, ang sabi ni Pastor George, ni Sir Reggie, mag-letter ka sa church board. Kwento mo yung buhay mo. Graduating student ka na pala. Baka matulungan ka ng church. Hindi nila alam, meron akong prepared na 9 pages, mga kapatid. Yung 9 pages na yun, pinasa ko sa mga sa messenger, mga kilala ko na posible maka-sponsor sila sa akin, mga kapatid, for 20 persons. 20 person, ni isa, walang nag-reply, mga kapatid. Lalo akong nasaktan, nalugmok ako, ang hirap maghanap ng sponsor ng utang 181,000. Saan ako kukuha nun? Pero na-approve yung letter, mga kapatid. Sabi ni Pastor George, may meeting kami mamaya, manalangin ka. Nanalangin kami ni Mrs., mga kapatid. Mag-August na yon. Ang sabi niya sa akin, sige, manalangin ka. Tinawag ako for final interview. Praise the Lord. Sabi sa akin, paaralin ka. Anong magiging kapalit? Sabi ko, I'm ready to serve AHP 2 to 3 years as a layman. 2021, si Brother Alex nakagraduate. Amen. Binayaran ng AHP Church ang utang sa CPAC. Pinaaral nila kung remaining 2 semesters pa pala, mga kapatid. Pero nagpasalamat ako kasi yun yung tugon ng Panginoon sa aking matagal ng panalangin. Nag-aral ako 2006, natapos ako 2021. At least, graduate, virtual, mga kapatid. Kaya ang pagkakatawag ko sa gawain ng Panginoon, yes, this is my desire. I delight myself in the Lord, and He gave the desires of my heart. Mga kapatid, mga kabataan, mangarap kayo. Ang Panginoon ang siyang gagawa ng paraan. Ma-fulfill ang ating mga pangarap basta sang-ayon ito sa kanyang kalooban. Mga kapatid, let us move forward for the mission that God entrusted to each one of us. As your district leader, ako'y makasalanan din. Ako'y maraming mga pagkukulang. Marami akong mga dagta rin sa buhay. Pero by the grace of God, lahat po tayo hahayo ng sama-sama para sa ikaluwalhati ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Maraming salamat sa inyo pong matiising pakikinig. Purihin ang Panginoon. Hello. For hymn of consecration, let us all stand and sing All the Way in hymn number 343, All the Way.
Maraming salamat, dakilang Ama, sa lahat ng inyo pong paalala, sa lahat ng inyo pong mga mensahe. Salamat sa inyo pong kabutihan, sa inyong katapatan, sa buhay ng inyong lingkod at ng inyo pong mga anak na narito. Tunay, Panginoon, na kayo ay merong layunin sa aming buhay. Kayo'y tapat na Diyos na siyang tumawag sa amin. Tulungan din kami na maging tapat sa lahat ng inyo pong pinagkatiwala at amin pong maibalik sa iyo ang aming buhay, kalakasan, buo naming kaluluwa, lahat ng mga talento para sa ikasusulong ng inyo pong banal na gawain. Ang pagpapala ng langit ay amin pong matanggap, ang presensya ng banal na Espiritu, ang biyaya ng anak at ang pag-ibig ng Ama ang siyang managana ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Signs of the end are fast falling. Soon Lord Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His blood? By His grace, my friend, let us all till we see our Savior come again. Sa muli ay happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid.